Ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, J.D. Vance, ay nagbigay ng panayam sa National Broadcasting Company News at binanggit ang isa sa mga pangunahing pahayag na agad naging headline, nagbigay ng mahahalagang konsesyon ang Russia. At pagkatapos, sinabi ni Vance na ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine ay kailangang pag-usapan kasama ang mga Ruso. Binanggit ni Vance na tinalikuran ng Moscow ang ideya na maglagay ng mga tau-tauhan sa Kyiv at kinilala na kailangan ng Ukraine ng mga garantiya sa seguridad. Kinikilala ng mga Ruso na de facto ay mananatili ang teritorial na integridad ng Ukraine. At ayon kay Vance, ito na ang malalaking kompromiso mula sa panig ng Moscow. Pero hindi ko alam kung masasabi nating ito ay tunog optimistiko. Kasabay nito, iginiit ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na magaganap lang ang pagpupulong ni Zelensky at Putin kung may handa at tamang agenda. Ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine na walang partisipasyon ng Rusya ay wala ring patutunguhan. Kaya't pag-usapan natin ng mahinahon kung ano talaga ang sinabi ni Joseph David Vance, kung ano ang maaaring ibig sabihin nito, at kung saan dito ang pampulitikang taktika o pampulitikang balot. Kaya't himayin natin ang eksaktong mga pahayag ni Joseph David Vance. Saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa posisyon ng Ukraine at Moscow, bakit kailangang ipakita ng White House na may aksyon sila? At ano ang saysay nito para sa Kyiv? Tanging kapag nagkaroon ng malinaw na pag-unawa sa mga garantiya ng seguridad at nawala ang anumang karapatang magbeto ng Moscow. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon, ika-24 ng Agosto ay araw ng kalayaan ng minamahal nating Ukraine. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Ayon sa Reuters, sinabi ni J.D. Vance na gumawa ang Russia ng mahahalagang kompromiso. At kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa rin pumapayag ang Ukraine sa aktwal na pagsuko. Kinilala nito ang kawalan ng pag-asa ng puppet na rehimen sa Kyiv at ang pangangailangan ng Ukraine ng seguridad na garantiya. Sabi ni Vance, ito ay pagbabago matapos ang 35 taon ng digmaan. Maikli at malinaw. 3.5 taon ng malawakang digmaan. May binabalak si Biden pero hindi niya nakuha ang malaking konsesyon mula sa Kyiv. Samantalang si Donald Trump, mabilis niya itong nagawa. Ayan, alam mo na. Mahalagang tandaan na ito ay mula sa Vice-Presidente ng Estados Unidos na posibleng tumakbo bilang presidente sa 2028. Sinasabi niya na ito ay mga kompromiso, malalaking kompromiso. Nasaan ang mga hindi pagkakaunawaan? Pinaninindigan ng Russian Ministry of Foreign Affairs na walang nakatakdang pagpupulong kina Zelensky at Putin. Handa si Putin makipagkita kapag may tamang agenda. Kailangang talakayin ang mga seguridad na garantiya kasama ang Russia. Ibig sabihin, gusto ng Moscow. Pasensya na, ang susi ng kandado na tinatawag na panghuling seguridad ng Ukraine para, alam mo, mabuksan at maisara sa tamang oras ang mismong seguridad para sa ating bansa. At tuwirang sinasabi ito ng Moscow na gusto naming magkaroon ng karapatang magveto sa anumang panghuling seguridad ng Ukraine. Pwede kayong magsulat ng kahit ano, basta may veto kami, papayag kami. Isa itong utopya. Ano namang uri ng konsesyon yan? Isa lang iyang maniobra. Ang linyang iyan ay madalas inuulit ni Lavrov ng Russian Foreign Ministry. Kaya inilalagay natin ang dalawang larawan magkatabi. Kremlin, 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 Kremlin. Ipinakita ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga hindi pa naliligo na Ruso na dapat na nilang talikuran ang mga pangarap na ito. Hindi ito dahil kay Donald Trump. Oo, ginagamit na rin ng mga Ruso ang salitang garantiya bilang dahilan o palusot para ipakitang may pagbabago o konsesyon sa kanilang posisyon. At tungkol naman sa ngayon, kapag binabanggit ang garantiya ng seguridad para sa Ukraine na may partisipasyon ng Russia, hindi ito tunay na garantiya. Ito ay isang paraan ng impluensya na gustong makuha ng Russia pagkatapos ng digmaan. Hindi tatanggapin ng Kyiv ang mga garantiya na parang Budapest 2 o Minsk Agreements 3. Ngayon, may stop button na sa Moscow. Bakit kailangan ng White House ng ganitong presentasyon at kailangang mapahiya si J.D. Vance para sabihing may malaking konsesyon mula Moscow? Ngayon, ayaw na nila ng Otmorenye.
at ang rehimen sa Moscow, samantalang sa Kyiv ay handang tumanggap ng mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Nakakalimutan ni Owens na ito ay isang bansang walang pag-asa, marahas at walang dahilan kung umatake sa mga kapitbahay. Pinapalaganap nito ang pinakamalaking digmaan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, pumapatay ng maraming tao, nagnanakaw ng mga bata, nanggagahasa at pumapatay ng mga sibilyan. Halimbawa sa Bucha, sa Mariupol. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinasabi ni Owens na umaatras ang Russia, kaya kailangan nating pumayag. Bakit nga ba kailangan ito ng White House? Ganito nila ipinapasa ang impormasyon. Para sa panloob na audience ng Amerika, kailangan ipakita na epektibo ang pressure ni Donald Trump at ang plano ng Amerikanong presidente ay nagpapalakas ng pressure sa Moscow at nagsisimula ng umatras ang Moscow. Diretsong sinabi ni Owens ang tungkol sa malalaking konsesyon para mapalagay ang progreso sa usapan. Normal lang ito sa politika. Sa kasamaang palad, marumi ito. Kung pinapatagal mo ang negosasyon, dapat mong panatilihin ang inaasahan. Pero para sa atin, may mas mahalagang bagay. Nagiging totoo lang ang mga konsesyon kapag nasa teksto na ng garantiya kung saan walang karapatang magbeto ang agresor. Iyan ang mahalaga. Kung wala ito, maganda lang ang labas. Bakit hindi na lang sumabay ang Kyiv sa retorika na ito pero nananatiling matatag? Hindi mo kailangang makipagtalo kay J.D. Vance dahil bawat pampublikong salita ni J.D. Vance ay maaaring gamitin laban sa kanya sa hinaharap. Oh, tingnan mo. Sinabi mo rin na kinilala ng Moskva ang garantiya ng seguridad. Magkaiba ang epekto kapag si Lavrov o ang Vice-Presidente ng United States ang nagsalita nito. Heto ang teksto ng garantiya ng seguridad. Pakiusap, huwag isama ang batas ng Russia. Ginawa namin ito kasama ang mga Europeo. Naghihintay kami ng kumpirmasyon mula kay Donald Trump. Sabi mo lahat sang-ayon na. Heto ang dokumento. Hindi na kailangang baguhin. Pirmahan mo na. Ito ang diwa ng pampublikong politika. Hilahin. Sasabihin ko ng direkta. Hilahin ang kalaban na magbigay ng pahayag. At pagkatapos ay gawing kondisyon ang mga pahayag na iyon. Dapat ding bigyan ng pansin ito ng diplomasya ng Ukraina. Hindi kailangang umatake. Hindi kailangang magpaliwanag ng kahit ano kay J.D. Vance. Hindi kailangan. Hindi. Sinabi niya na lahat ay sumuporta sa mga garantiya ng seguridad. Sige, ginagawa namin ito kasama ang mga Europeo at ibinibigay namin sa inyo. At kayo na noon, kung kinuha niyo na ang papel ng tagapilit, ay magpumilit kayo sa Moscow. Dito, mahalagang naitulak ng Ukraina ang dalawang bagay. Ito ay mga garantiya ng seguridad para sa bansa gaya ng Artikulo 5 ng NATO Charter at Sanction Snapback. Ibig sabihin, kapag may nilabag ang Rusya, ang mga parusa ay automatikong ibinabalik ng walang diskusyon. Tungkol sa mga deadline, habang sinasabi ni Vance na may kompromiso na, nagtakda naman si Trump ng 2 linggo at nangakong babaguhin ang taktika. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya, hindi pa handa ang agenda para sa pagpupulong ni Zelensky at Putin. Ipinaliwanag ng tatsulok na ito kung bakit parang salita lang ang mga kompromiso. Ang susi ay nasa mga kasangkapang pampresyon. Sekundaryang mga parusa, paghampas sa kita mula sa langis, siguro sa pagpapadala, ganap na pagsasara ng shadow fleet ng Rusya, long range na mga Raker para sa Ukraina at iba pa. Kung wala nito para sa Ukraina, anumang tinatawag na kompromiso ng Rusya na binabanggit sa atin ni J.D. Vance ay hindi mawawala. Kung kompleto na, ayos lang, may security guarantee text, kailangang pagtrabahuan. Oo, dapat nating tandaan na mahalaga rin ang mga salita ni J.D. Vance. Isa itong pampulitikang pain. Ito kung saan maaaring maingat na mahuli ang Moskva. Ibig sabihin, kung lahat ng tao sa paligid ay nagsasabi na kinikilala ng Moskva ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraina, narito na ang mga ito, nilikha na, pirmahan na ninyo. Ayon kay J.D. Vance, dapat pa itong talakayin sa mga Ruso. Walang problema kapag handa na sila. Ipakita ito sa mga Ruso. Itutok sa mukha nila at sabihing, ayan na lahat ito. Hayaan mo si J.D. Vance tumakbo at magsabi ng, ay, paano nangyari yon? Sinabi kong pumayag si Putin sa seguridad, pero ngayon naglalagay na naman ng kondisyon ang Moscow. Bakit ganun? Pero hanggat sa kahit anong formula ay naririnig ang tungkol sa partisipasyon ng Russia at iba pa. Hindi ito seryosong concession, kundi veto power at tangka ng Moscow na makuha ang karapatang magveto. Parang doble ang trabaho natin. Ginagamit natin ang ekonomiya at long-range na raketa. Kasabay nito, gumagawa tayo ng garantiya kung saan may proteksyon kahit walang pahintulot ng Moscow. Kung ganon, iyon ang tagumpay.
at kung ganon si J.D. Vance ay magiging magaling na tama siya na gumana ang mga garantiya ng seguridad. Ganito ngayon ang retorika mula sa Washington. Kailangan nilang patunayan sa mga kababayan na may progreso, gumagana ang pressure ni Trump at nagkokonsede ang Moscow. Kailangan nating maintindihan na kung hindi nila sasabihin, magmumukhang inutil si Trump. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Huwag kayong masyadong mag-react sa sinabi ni J.D. Vance. Pero gayunpaman, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.